pag-aaral ng ating kasaysayan ng Pilipinas, mahalagang balikan natin ang kalagayan ng ating lipunan bago matapos ang pananakop ng mga Espanyol. Sa pamamagitan nito, mas maunawaan natin kung paano nabuo ang mga sistemang panlipunan at pang-ekonomiya na may epekto rin halagang kasalukuyan. Sa ulat na ito, tatalakayan natin ang sistema ng lupa at kakayahan noong panahon ng pre-kolonyal at kung paano ito nagbago nang dumating ang mga Espanyol. Layunin namin ipakita ang malinaw na paglipat mula sa isang komunal at pantay na sistema tungo sa isang sistemang kontrolado at hindi patas. Ang una naman ay pre-colonial na sistema ng lupa. Noong panahon ng pre-colonial, ang mga sinangunong Pilipino ay naninirahan sa maliit na pamayanan na tinatawag na barangay, na pinamunuan ng dati na isang datu. Ang barangay ay isang organisasyong komunidad na kabatay sa ugnayan, pagtutulungan at respeto sa pinuno. Sa panahong ito, ang lupa ay tinuturing na pag-aari ng buong komunidad. Walang konsepto na pribadong pagmamay-ari sa lupa gaya ng sa kasalukuyan. Ang bawat miyembro ng barangay ay may karapatang gumamit ng lupa para sa pagtatanim at kabuhayan. Ipinapakita nito ang lipunan noon ay may pagkapantay-pantay at kolektibong pananagutan kung saan ang yaman ng kalikasan ay pakikinabangan ng lahat, hindi lamang ng iilan. Sunod naman ay ang sistema ng kalakalan. Sa larangan naman ng kalakalan, umiira ng barter system. Dahil wala pang salapi noong panahon na iyon, ang mga tao ay nagpapalitan ng produkto batay sa kanilang pangangailangan. Halimbawa nito, maaaring ipagpalit ang bigas sa isda o kaya naman mga kagamitan sa iba pang mga produkto. Hindi lamang sa loob ng barangay nagaganap ang ganitong sistema, kundi maging sa ibang mga karating lugar na ikipagkalakaran din ang mga tao. Ang ganitong uri ng kalakalan ay nagpapakita ng simpleng ekonomiya, ngunit may matibay na pundasyon ng tiwala at pagkikipag-ugnayan sa ating kapwa. Sumunod naman ang pagbabago sa panahon ng mga Espanyol. Nagbago ang sistema ito nung dumating ang mga Espanyol noong 1521. Isa sa kanilang ipinakilala ay ating convenio system, kung saan ang malawak na lupain ay pinagkaloob sa mga Espanyol na tinatawag na encomendero. Ang mga encomendero ay may kapangyarihang mamolekta ng buwis mula sa mga kamutubo, kapalit ng proteksyon at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ngunit sa halip na makatulog ito, nagdulot ito ng pag-aabuso, labis na pagbubuwis at sapilitang paggawa. Unti-unting nawala ang karapatan ng mga katutubo sa kanilang sariling lupa at napilitan ito ng sistemang pabor lamang sa mga mananakop. At sa panguli, ating talakay ng epekto at konklusyon. Sa paglipas ng panahon, ang malalawak na lupain ay napunta sa kamay ng mga private at mayayamang Espanyol na tinatawag na freer lands. Dahil dito, maraming katutubong magsasaka ang nawalan ng lupain kanilang sinasaka. Napilitan silang magtrabaho bilang mga manggagawa sa mga hasyenda sa may ilalim ng hindi pantay na kondisyon. Ang pagbabagong ito ang naging simula ng hindi patas na distribusyon ng lupa sa bansa. Sa kabuuan, makikita natin ang malinaw na paglipat mula sa isang komunal at pantay na sistema tungo sa isang sistemang kontrolado at hindi patas. Ang mga pagbabagong ito ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto sa lipunang Pilipino na patuloy pa ring nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.